na baka sakali marinig nyo bago sa akin or meron lang kayong konting alam mo yun, i-twitch na, ito lang pala yung sasabihin. Pwede po kayo sa akin magtanong. Okay, so number 1, ayan. Ito lagi ito. Pagkausap mo yung client. Okay, ito lagi itong sinasabi. Paano kapag walang nag-join? Paano kapag walang nag-invite? Kikita ba ako dyan? Sino yung madalas nakaka-encounter? Dito pa lang po maging honest na kayo. Kasi kung hindi kayo magkakaroon or magiging direct to the point sa client nyo, magtatapon kayo ng oras. Sa ads po, alam ko majority nag-ads dito, napaka-importante yung oras sa client na ibibigay mo, at least maximum of 1 hour. Kung local naman po yan, tapos ang gagawin mo, nagwa-watch together ka, maximum po 30 minutes. Kasi bakit? Marami kayong makakausap na mga client na possible yung next schedule mo, yun na po yung pay-in. Kaso nga lang, pag hindi mo siya nasipot, dahil sa dami niyong pinag-uusapan, sayang. So ngayon, pag sinabi, paano kapag wala akong napajoin? Paano ko pag wala akong na-invite? Kikita ba ako? Sabi mo, hindi. Hindi ka kikita sa negosyo. Lagi mong ibalik. Lagi mong ano mo sa kanya na negosyo to. Hindi ka kikita sa negosyo kung walang sales. Saan po tayo makakakita na negosyo na wala kang sales, pero grabe po yung milyon-milyon na pinapasok sa bank account mo, nakakakaba na yun. Baka po yan po yung mga flood control na hindi natin na ano. Diba? Pero dun pa lang po, hindi ko siya ina-offend or yung direct to the point na may halo talaga siyang kuha ng loob, tapos mapapatawa mo si client. Ngayon, eto na yung gagawin. Since may GC na po tayo, papiliin mo 2 program. Ano yung program pagdating po sa prospecting? 2 lang. Pwedeng ikaw yung mag-massive, pwedeng ikaw yung maghanap, pwedeng ikaw yung gumawa ng GC, pakita mo po yung yung friends niya sa FB. So since marami siyang friends sa FB, doon pa lang po tanungin mo, ilan ngayon ang naiisip mo gawa ng GC? So kung siya mismo, wala akong oras, lalo na pag OFW, pag kasi local, wala po yung choice. Talagang pag local ang market mo, since local, same tayo ng time, wala po silang choice, dapat ikaw ang mag-ano sa kanila. Pero kung wala talaga silang oras, doon mo ipapasok yung pangalawang program. Ano yung program na yan? Dito mo na po pwedeng i-emphasize yung advertisement. Kasi kung sakali na yun yung maging rason niya, na wala akong time para dyan, edi doon mo na offeran. Ito na po yung marketing strategy na majority ng mga successful na negosyante ginagawa to. Ano yun? Nagbabayad po sila ng tao para i-promote yung negosyo nila. Ipapasok mo na. Makaka-relate ang clients natin pag lagi tayo nagbibigay ng sample. Sample mo, Jollibee. Jollibee, wala po dyan yung owner. Pero nag-hire yan ng mga chef, nag-hire yan ng mga empleyado para tumakbo yung negosyo nila. So, ganun din po dito. Kung ayaw mo mag-invite, kung ayaw mo mag-recruit, kung wala kang oras, so meron tayong another option na advertisement. Ngayon, eto yung maganda. Kasi kahit po piliin nila yung advertisement at makita po nila na madali lang talaga paano maghanap ng client, after po niyan mag-join, nasa-switch po natin yan na gumawa ng GC. Kasi, tanongin mo bakit? Nandun na po yung commitment niyan. At doon mo na yan ima-mindset. Ang dami po sa akin, magpipili advertisement, pero mina-mindset ko sila ganito. Sa mga nag-ads dito or sa mga magpapapayin, mindsetin lang po natin sila na ano yung purpose, bakit kailangan natin ma-share ng opportunity yung mga kaibigan mo. Kagaya ng sinabi ni Chairman, gagawa lang ng GC. Ngayon, ang purpose niyan, tita, OFWs, tita, sa dami-rami pong nag-a-ads ngayon sa country nyo. At sigurado ko hindi lang ako yung na-encounter mo. So, kesa po makita pa nila to sa iba, yung advertisement, ang purpose natin dito, tita, hindi po para pa-joinin sila. Kundi para po i-aware natin na if ever man may mahanap sila, may ma-encounter sila na Ascendra, at least alam po nila na nag-a-Ascendra ka. So kung sakali, alam nila na mag-a-Ascendra ka, babalik at babalik po yan sa inyo. So ganong mindsetting pa lang po, gumagawa na talaga ng GC yung mga business partners ko. Hindi ko muna yan pinag-a-ads. Pera na lang kung gustong-gusto na nila. Kasi ang goal namin, matouch yung warm market at after ng warm market, madali na lang po mag-advertisement before sila gumastos. So para makita nila na hindi, pag sa pa lang nila dito, sa GC pa lang na, or dito pa lang sa paano pag wala akong ma-invite, doon pa lang po promise, madadala mo na yung conversation na hindi na uubusan ng tao. Hindi na uubusan ng mga client. Sa dami-rami na naghahanap ng opportunity, lagi niyong sabihin na hindi po,
Ay, ito kasi, ang pinakaayaw ng mga client or mga makakausap nyo, ang ipupush nyo po sila na parang uobligahin nyo silang, uobligahin yung tipong hindi po pwede, dapat po, eto gawin mo. Yan yung ayaw ng client na medyo pag nagiging pushy ka na, para lang masagot mo na, eto dapat gawin mo, tita. Medyo na-off po sila talaga dyan. Kaya kung may client kang gawin mo, magiging madali sa pandinig nila. Yan yung lagi mong paintindi. Madali lang to na gagawin po nila. Pag nakita nilang madali yan, doon nila makikita yung comparison ng trabaho nila or ginagawa nila kaysa gumawa lang po ng GC. Nakakasunod? Yun lang. Maging ano ka lang, direct to the point. Kung may mapa-join, syempre, may sales. Pag may sales, may income. Kung wala, ipakita mo dami ng friends. Okay? Clear? Kaya kayo, kung may mga GP kayo, pagawin nyo na ng GC kasi yan po yung magiging example nyo sa mga mag-i-inquire sa inyo kung gaano nila nagagawa na gumawa lang ng gumawa ng GC. 10 minutes nga lang eh. Pag magkakape sila, sabi ni chairman. Okay? So next. Ayan, ito po, pangalawa. Alam ko na yan. Okay, alam ko na yan. Di ba, may makakausap kayo? Okay, alam ko na yan. Yan yung recruit. Okay, may nakausap na ako. Ano yan? Invite. May encounter? Yes. Pag sinabi nila yan, ibalik mo yung tanong. Sabi nga, di ba, the best defense is offense. So, pag nagtanong po sa'yo, ibalik mo yung tanong. Ano po yung naalaman nyo? Kasi dun pa lang, magkakaroon ka na ng idea kung ano yung alam niya. Hindi yung pag sinabing alam ko na yan yung recruit, yan yung yung invite, pag wala kang benta, ikaw nangangatal na. Uy! Nakikijoin eh. Nangangatal ka na kasi di mo na alam isasagot. Hindi mo naman alam talaga kung ano yung alam niya. Kaya para mas maging madali sa part mo, tanungin mo kung ano yung alam niya. Doon ka makakapasok, ano ba yung alam niya? At doon ka makakapasok, masolusyonan na hindi lahat ng alam niya tama. Nagalit ka na, hindi alam na alam mo tama. Pero totoo yan. Ang dami ko diyang napapayin. Na marami na silang nakausap. Pero bakit sa akin pa rin nag-join? Kasi hindi gusto ng client na hindi mo sila sasagutin kung ano yung tanong nila, ano yung concern nila. Tapos papaikot-ikutin mo. Yung naramdaman nilang pinaikot-ikot, binilog-bilog, ay iba na pala yun. Sa tinitik. Alam niyo yun? Okay. So yun, alamin nyo kung ano yung alam nila. Tapos doon ka pumasok. Sinabi, ayan yung mag-i-invite. Yan yung nakausap ko. Sabi, magbebenta ako. Huwag mong sabihin na tama sila. Ang sabihin mo, tita, hindi naman po mandatory. Kung hindi po kayo komportable sa pagbebenta, huwag po kayong mag-alala kasi ang isa pong ituturo ko sa inyo, pwede naman po tayo mag-maximize ng social media. Kasi yan din po, tita, yung sinabi sa akin ng OF or ng partner or ng business partner ko na hindi po gusto magbenta, pero nung nag-join at na-try po yung products, nagustuhan yung produkto. Kaya maging user ka muna, tita, walang problema. Kasi ang goal natin kay Ascendra, prevention is better than cure. Aanhin natin yung kapirahan kung hindi tayo healthy. Doon pa lang maiisip niya, okay, sige, hindi ako magbebenta. Yan, pasok na yan. Kasi pag sila mismo naging member at naging user, trust me, ako yung Japan ko, hindi ako magaling magbenta, may interview pa kami. Ngayon, grabe mag-reorder sa akin ng Omega Life. Grabe mag-reorder sa akin ng Best Barley. Pati yung yung sabon, grabe kakapadala ko pa lang po. Pero ang sabi niya sa akin, di ako marunong magbenta. Wow, ang dami mo naman pinapadala. Ganon siya. Kaya hindi mo kailangan sabihin lahat. Kailangan minsan sang-ayunan mo dahil. Kung magre-recruit, mag-i-invite. Lalo na kung lumapit naman sa'yo. O sabihin mo, ni-recruit po ba kita? In-invite po ba kita? O ngayon sa GC, di ba? Ganyan din ba gagawin ko? Ngayon, masiswitch mo na. Opo naman. Imagine, gano'n lang kadali. Gagawa lang po kayo ng GC, hindi naman na po kayo mag-a-approach. Hindi na po kayo magtatanong. Gagawa lang kayo ng GC kasi ako na pong bahala sa kanilang lahat. Ito ba? Favorite! Sino rin ang naka-encounter na itong tanong? Ang dami natin, huwag kayo mag-alala. Pero ang dami ko rin napapayin ng yan yung tanong. Ang pinakasagot dito, kung pag-iisipan, sa dami mo nang sinabi, sa dami mo nang gigil din, labas na yung label mo na pinangakuan mo na, nasabi mo 50% po ng success mo given na. Which is true. Kasi boss, unless spill over. Pero ang sagot pa rin sa'yo, pag-iisipan, eto na, ang pang-final ko dyan.
Okay naman po, walang problema kung pag-iisipan. Pero alam mo ba, ito sa ano ko lang po advice, hindi ako nandito para pilitin ka. Nandito ako kasi nag-inquire ka at gusto ko lang po makatulong. Ngayon po, ito po pag-isipan nyo. Ang pinakapag-isipan mo, yung sitwasyon mo. Kasi, kung okay ka na, hindi ka na magtatanong. Pero syempre, hindi ganun yung boses. Ganun mo lang na idadating. Totoo eh. Kung okay na sila, hindi na yan mag-i-inquire. Kung okay na sila, hindi na yan maghahanap ng opportunity. Kaya ang balik ko dyan, kung okay ka na po, wag mo na pong gawin to. Push! Ang pinaka-effective sa sales, push and pull technique. Kasi mga mamaya, pull lang kayo ng pull eh. Hindi, dito ka, sige. Siya nga, ayoko, awa ka na. Ala, itulak nyo. Paano yung tulak? Hindi mo na kailangan to. Okay ka na po siguro. Kasi pag-iisipan eh. Tapos hindi nga eh. Yun po yung point ko. Kaya mo po ito nakita kasi nga po, ang pag-isipan mo, yung sitwasyon mo. Kasi kung matagal ka nang nagtatrabaho, kung matagal ka na naghahanap ng opportunity, at hanggang ngayon, panay kahaw, wala ka pong masisimulan. Take note po, hindi nyo ito malalaman hanggang hindi nyo susubukan. Bars. Eto, sabi ko sa inyo, pang final ko yun. Yung executive ko, nung nakaraan, yan yung sabi sa akin. Tinanong ko, wala naman po problema. Pag magko-close deal kayo, guys, ang basic ng ang laki ng kitaan kila Sandra. As in, 20% atin, lalo pag executive ka. Imagine, tinanong ko, ano po nagustuhan nyo? Sabi ng client, wala namang problema sa akin, 200,000. Ay, walang problema, hindi kita tatantanan hanggang di ka magpapadala at close deal. Yan na yung mindset ko. Kaya nung last namin call, sige, okay lang, pag-isipan ko muna. Ay, sige. Kalma. Siyempre, 200,000 eh. Diyan eh, di ba? Diyan eh. Papadala na lang eh. Kaya kalmado. Hindi ako nag-excite. Bakit? Siya may kailangan nito. Ako ang kailangan mo. Parang ganun ako mag-isip. Ngayon, pag-iisipan. Okay po, walang problema. Anytime naman po, pwede ka bumalik. Pero ito lang po yung sigurado. Ang daming beses mo na po nag-isip. Tingin mo po sa lahat ng naisip mo at nakita mo opportunity na pinag-isipan mo, meron po bang bumalik? Wala nga eh. Yan po yung point. Bakit di mo na kailangan pag-isipan to? Tapos eto pa yan. Ang pinakauna po, bibigay ko na yung yung mga pang-final ko dito. Pangdiinan. Ang lagi kong hindi po pera ibigay nyo sa akin. Ang pinakauna nyo pong ibigay sa akin, alam nyo kung ano? Lakas ng loob. Bigay mo sa akin lakas ng loob. Pinakaunang ibigay mo sa akin, tiwala. Kasi po, yung tiwala nyo, sisiguraduhin kong susulitin ko po yan dahil yung perang ilalabas mo, hindi mo po yan pinulot. Hindi mo po yan hiningi, pinaghirapan mo yan. Kaya binavalue po namin yan dito. At hindi po ako short-term kasama dito. Kasama nyo po ako dito, lifetime. So magsawa ka na po sa mukha ko, kasi ako po yung makakasama mo dito hanggat makuha mo po lahat ng gusto mong makuha. Bars. Ganyan lang. Ewan ko, pero narinig ko to kala Upwing nung nag-usap kami. Meron silang ngayon top earner, ang lakas kumita. Sanay po siya mamilit. Pero nung since ang mga quality po talagang mga high package na kumukuha, hindi po sila talaga more on emotion. Ang gusto nila, paano lalago pera nila. Kung high package ang minamarket nyo. Ngayon, nag-local po ko. 2020 to 2024, ako po ang masasabi kong ng TikTok, reyna ng TikTok, de joke lang. Pero isa po ako sa pinaka namayagpag sa TikTok. Nung hindi ko pa alam yung ads. 2020 to 2024, TikTok ako, pero kumikita po ako niyan 6 figures. Kahit po TikTok, local po yung market ko. Kasi bakit? Pag local ang market, isa lang po ang kailangan yung pag-iisipan. Pag-isipan, pakita mo. Kaya goal nyo dito kung naglo-local kayo, kung TikTok. Sino dito mga nagti-TikTok? Yun, madami-dami. Sino dito yung mga nag-a-ads? Madami-dami po. Yung iba, sino walang pake? Sino nagmamassive? Maraming nagmamassive. So ngayon po, ang isa sa local sa TikTok, siguraduhin niyo po na
mag-boom yung TikTok nyo. So, bigyan ko kayo ng tip kahit di na ako nagti-TikTok. Pinakita ko nga kanina sa handle ko gaano po kadami nag-inquire sa akin sa TikTok. Pero, sorry, hindi ko kayo priority. Dami. Ang dami nag-inquire. Kahit di ako nagti-TikTok, kasi ito lang yung ginagawa ko na baka makatulong sa inyo. Para magpa-boom po ng TikTok, kailangan nyo po mag-follow muna sa ibang account. Kasi pag finalo kayo, doon na po dadami engagement nyo. Tsaka yung algo, lalabas na sa FYP yung ano nyo. TikTok. Tapos quality. Quality lang talaga. Okay? Okay? Yes. May gusto ba po kayo dagdag dito? Wala na? So yun po, tapos na po ako. Joke lang. Galit agad eh. Manong agad siya eh. To! Sino naka-encounter na neto? Pag sinabi yung ganyan, yes po, networking po to. Pero yung alam nyo, hindi na po yan applicable ngayon. Kasi ngayon po, ang networking, hybrid na po. Hello? Hybrid. Bakit hybrid? Pag sinabi mo kasing hybrid na po yung networking ngayon po kasi hindi na po mandatory kung magbebenta kayo. Again, it's up to you. But I do suggest gamitin mo yung produkto. Ngayon po, networking ba yan? Yes po, network marketing hybrid. Kasi meron na kaming sistema na tao na po lumalapit sa amin. Tao na po nag-i-inquire sa amin. Tao na po curious paano po namin to ginagawa. At yung networking na alam mo, marami po kayong hindi nalalaman bakit po ganun kaganda ang networking. Bigyan mo ng konting background. Kasi huwag kayo matakot, networking, bigyan nyo konting background. Pag sinabi yung networking, ano yan, ganun yan, scam yan. Di ba? May na-encounter kayo. Ngayon bigyan nyo, kung scam po ang network marketing, bakit hanggang ngayon po nanganganak ang daming networking sa panahon na yun? Tapos tanungin mo yung mga na-inquirean nila. Maka-encounter ka, mga dropshipping, yan. Alam niyo po, networking din yan. Doon mo na sa kanya, doon mo na ibigay sa kanya yung idea na yung networking, dinodominate na po niya ngayon yung social media. Kaya doon pa lang po, ang thinking na nila sa network marketing, hindi na base sa pagkakaalam nila. Huwag kang mahiya magsabi ng totoo. Aminin mo. Aminin mo. Ito naman sa ads. Dito ako masarap. Ito yung masarap na mga tanungan sa akin sa ads. Sino pa dito hindi pa naka-experience mag-ads? Madami na. Ay, may konti-konti na lang. Ito, ang ads pag tumakbo kayo, tumawid kayo sa ads. Networking po sa ads, since sila yung lumapit, dyan mo mababalik. Sorry po, hindi ako nag-invite sa'yo. Ikaw po lumapit sa akin. Ngayon, eto na po yung networking. Ikaw na yung lumapit sa akin, ikaw na po yung nag-inquire, ang trabaho ko lang po, sagutin po mga tanong mo. Ads na lumapit siya, binayaran mo, di naman niya alam muna na binayaran mo yung ads Alam niya, nag-inquire lang siya sa'yo. Kaya I do suggest, kung di ka pa nag-ads, nandyan po talaga kayo makaka-close deal at makakapagpa-pay-in ng basic po talaga, 110 na 200,000 pesos. Diyan po sa advertisement. Sige, tuloy mo yan. Bukod doon, sa sagot ko, ano po yung may counter niyo regarding sa networking? Shoot na ba? Shoot na ba? Okay na ba? Okay. Ngayon, ito next. Scam. Scam ba to? Itong pinakabato ko dito eh. Diyos ko po, scam. Ito binabato ko Sorry, hindi po ako makikipag-video call sa iyo kung scam to. Kaya I do suggest video call nyo ha. Kasi sayang naman po ang ganda ko kung i-scamin ko po kayo. Sorry. Kasi na-present mo na Tapos yung capital problema, ay natatakot ako scam. Ay sorry po kasi hindi ko po hahayaan na yung value ko, pare 200K, yung value ko 200,000 pesos, hindi naman po sa pagyayabang. Kinikita ko na po yan. Kaya ko po katayin isang buwan yan. Doon pa lang, binus mo yung sarili mo. Hindi pwedeng lalagapak ka sa scam. Scam ba yan? Ata? Pati ikaw nagduda no? Hoy, pag nagtanong ng scam tanongin niyo rin bakit ano ba yung scam sa kanya. Kasi malaki chance na narinig niya at na-experience niya. Kaya alamin mo ano ba yung scam para sa kanya. At doon mo ipagtanggol yung sarili mo na hindi ka makikapag-video call kung scam to. And kung tingin mo naman, ganun ka ka-confident na alam mong maganda ka, alam mong gwapo ka, sabihin mo na, hindi ko po sasayangin yung ganda ko para lang pulukuhin kayo. Ang halaga ko po, hindi lang pang 200,000. Gagano mo sa client, no?
Pero totoo to. Huwag kayong matakot kung tatanungin kayo ng scam. Matakot kayo kung scammer talaga kayo. Gets? Diyan mo na malalaman kung interesado talaga yan pagka nakinig. Ito na. Ito na. I will join you if you are already earning. Ito para sa bago. Ayan. Sino bago dito? Yung mga hindi pa. Ayan, madami-dami. Magjo-join lang ako sa'yo kapag kumita ka na. Ayan. Ikaw naman, paano to? Kumita na ba ako? Nanginig ka na, nangatal ka na. Ang pinaka-best po na sasagot nyo dito, bakit mo pa ako aantayin na kumita? Kakasimula ko pa lang. Kung ikaw mismo, sumabay ka sa akin kasi pag kumita ako, siguradong kikita ka din. Pangalawa, nasari ako pag mag-join ka? Hindi mo kailangan ibida sarili mo Alam mo kung sino ibida mo, lalo pag bago ka? Sino ibibida mo? SP mo. SP, baka naman, bakante ka. Nanginginig na ako dito, di ko alam isasagot kung kumita na daw ako. Baka naman kasi, bago ka pa lang, ang sagutan mo, kumita ka na, opo, kumita na nga po ako 1 milyon Hoy, may gumagawa niyan. Lalo na dati. Ay, wow! Wag. Kaya po tayo nababansagan na sinisira natin yung industry dahil hindi tayo nagpapakatotoo. Kung nagsisimula ka pa lang, sabihin nyo, huwag kayo yan po yung nangyari sa OFW ko. Paano pag tinanong ako kung kumita na? Anong sasabihin ko? Ang sabi ko, huwag po kayong magsinungaling. Maging honest kayo na nagsisimula ka pa lang. Kaya mo to gagawin at isi-share sa kanila, hindi po para may patunayan tayo. Gayon din kayo. Hindi para may mapatunayan kayo kasi kung ang goal nyo, mapasali yan, kakabahan ka talaga. Pero kung ang goal mo, mag-share lang ng opportunity, hindi mo kailangan kabahan pag ganyan yung tanungan. Kung hindi mo na kayang sagutin at potential, pasa mo na sa SP mo. Pero bago mo ipasa yung SP mo, eto tip ko sa mga bago, mag-save na po kayo ng mga may resulta sa Ascendra. Ang tawag po dito, bridging. Ano yung bridging? Ngayon, kung hindi ka pa kumikita, magpakita ka ng mga kumikita sa Ascendra. Ikwento mo yun. Ito po, kumita 20 years old, may sasakyan, kumita 6 figures. Ito po, dating OFW, ngayon nakapag-for good, kumita. Yun na po yung ipakita nyo kung wala pa kayong resulta. At dun yung mabibridge na hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo kasi ang kailangan mo patunayan, gaano kadami ang kumikita kay Ascendra. Next. Ayan na. Na-encounter niyo to? Yes. Sabi ng kapatid ko, hindi daw yung totoo. Yung na-close din mo na, tapos mag-chat sa'yo nito. Sino naka-encounter? Ito number 1. Tanungin mo anong alam nung niya. Huwag niyo aawayin. Utang na loob naman ha. Baka mamaya, sabi ng kapatid ko, hindi yan totoo. Ay, mali po yung kapatid mo. Bakit niya po nasabing hindi totoo? Bakit? Pinapatunayan na po siya. Inaaway mo, no? Hindi ha. Wag. Ikalma niyo yan. Pag sinabi nito ang sinabi niya na nakausap ko yung kapatid ko. Tapos yung kapatid ko hindi ayun, sabi, wag ko na daw gawin. Ito, dami ko nako-convert dahil nakausap na ng kapatid at nagpapadala pa din. Lagi mong sabihin na wag po kayo mag-alala, normal po yan. Kasi concern lang po yung kapatid mo sa'yo, concern lang po yung mama mo sa'yo or anak mo sa'yo. Yun yung sabihin mo, concern lang po yan sa'yo dahil hindi sila yung nakakita nito, ikaw po ang nakakita nito. Ngayon, para makampante po sila, pwede ko silang kausapin. Pero bottom point po, kung ikaw mismo, nakita mo to para sa'yo, ikaw mismo po mag-decide para sa sarili mo. Kasi at the end of the day, kapag po hindi na kaya ng katawan nyo, malaki din po ba ang chance na matulungan po kayo ng family nyo? Lalo na po kung breadwinner kayo? Hindi. Kasi hindi sila breadwinner So ngayon po, kung tingin mo hindi makakatulong sa'yo, pwede po naman na makinig ka sa kanila. Pero kung siguro ilang beses ka na naghahanap, tapos lagi mo po silang pinapakinggan, parang meron na po dapat kayong makita at mapansin na hindi na po siya ganun tama. Ganun, advisean nyo. Kasi dito pa lang, pag sinabing hindi totoo, wag kayong magpa-apekto sa family. Siya yung fokusan mo. Ano po ba yung napag-usapan natin dito? Kaya suggestion ko, kapag unang call nyo pa lang, sabihin nyo na po agad kung sino yung magde-decide. Kasi kung magulang ang magde-decide, anak, relatives, huwag nyo na po muna ituloy yung call. Kasi magsasayang kayo ng oras, lalo na kung matimbang sa kanila yung decision ng family nila, ng anak nila. Ang sabihin nyo, kung sino yung magde-decide, maganda po,
set tayo ng call kung bakante sila ngayon para makausap ko na rin po diretso yung magulang mo or kung sino yung magde-decide. Clear? Okay, mag-set ng oras. Maraming client. Pag kayo mag-focus na, porket kausap mo na, oo, bigay mo yung best mo, pero kung, pero kung tingin mo talaga, medyo dun yung decision, next muna, tapos ipa-schedule mo. Kasi dumating naman ako sa point na pinapasama ko yung client, pero hindi sila na mismo yung nagde-decide. Kahit sabihin ko isama. May ganun po. Okay? Meron pa ba kayo gusto idagdag? Ito na. Ayan. Wala akong pera. Ito applicable lang to talaga, madalas, local market. Lalo pag ang client mo student. Ito naman po, sa mga pag may trabaho, napakadaling yung mindset pag walang pera. Alam niyo po, ate, kuya, last year, problema mo na po pera. Last 2 years ago, problema mo na po pera. 5 years ago, problema mo na po pera. Kaya kung hindi mo po susolusyonan na problema mo yung pera noon, don't expect po na poproblemahin mo pa rin or hindi mo na poproblemahin yung pera sa mga susunod pang taon. Kaya ito po yung opportunity na solusyon na sa matagal mo ng pinoproblema. Wala ka pira? Wala ka talaga magiging pira. Pag ganito kasi talaga client ko, promise, kahit po naglo-local ako, konti lang mindsetting ko. Yung wala namang pera, binigay mo pa yung best mo, wala namang masama. Pero, laging tinitraining yan ngayon nila Sir George, hanap po kayo ng mga taong quality na. Kasi at least maglaan kayo ng oras, at least po alam mo, may mapipiga kayo. Ganon po ako ngayon, kumausap. Kapag alam ko may walang pera, pagdating sa 45, CDE, kasi binababa ako ng consultant, doon ako nagtatanong kung wala silang pera, magkano yung kaya nila. So minsan sinasabi 20, pang builder na yun. Eh kung ang presentation nyo 8.5, walang pera, anong ipababa nyo pa? Bababa nyo na yung yung pride. Best barley. Yan, pwede. Pwede kayo magbenta. Nakasalit kayo dito? Yes. Huwag niyang laanan masyado pag wala ng pera. Konting motivation lang dyan. After po noon, next na. Tapos ngayon, inspire mo lang yan. At saka yung mga magiging client niyo ha, huwag niyo pong hayaan na mawala yung fire niyan. Lagi niyo dapat i-update. Follow up po. Nasa follow up ang pay-in. Actually, wala sa close day. Nasa follow up ang pay-in. Yan, ito na. Sino ka-encounter na ito? Utangan mo muna ako, di ba? Tapos pag kumita ako, bayaran na lang kita. Ay, dito rin nare-realto ko na. Kasi may ganito lang naman. Promise, may ganito lang po pag local, ang market. Sa OFW, wala pa ako na-encounter na ganito yung sinabi. Utangan mo muna ako, wala. Sa market naman, kapag ganito yung encounter nyo, utangan mo muna ako, eto sabihin mo, ay, i-close mo. Ay, wow, ako na nga po magtuturo sa'yo, pautangin kita. Ano ka po siniswerte? Tapos tatawa ka. Pero totoo yun. Kasi ang sasabihin mo, ang pinaka-ibibigay ko po sa inyo dito, opportunity na pwede kang kumita. Pag natulungan mo po yung sarili mo, doon po ako makakatulong sa'yo. Kasi kahit gaano po ako kawiling tulungan ka, kung hindi ka po magpapatulong, wala pong mangyayari. Kaya kung mangungutang ka po sa akin, hindi po namin yan tinotolerate. Iba po pag diskarte mo. Kasi yung diskarte mo, nakadepende yan kung paano mo ginawa ng paraan yung pera nilabas mo dito. Tama? Pag pangutang mo, inutangan ka, binigyan mo din para may direct ka, trust me, 100% po. May gumawa na ba nun? May gumawa na nun, kilala ko. After po a month, hindi niya pera yon, nag-quit. Kaya okay, magpapautang, ha? Sabihin nyo na lang, kung gusto mo magkaroon ng gawan mo ng paraan. Alam niyo yung bus? Bus na diskarte? Ano yung bus? Effective pa rin yan. Benta, utang, sangla. Advisean nyo lang. Okay? Tatapos na po ako. Ito na! Sino ka-encounter na ito? Ipapaalam ko sa asawa ko, ipapaalam ko sa misis ko, sa girlfriend ko, sa boyfriend ko, sa parents. Sino? Oh, di ba? Ngayon po, ito yung pinakasagot dito. Swerte mo naman kung di mo na-encounter to. Ito sagot ko dito, pag ipapaalam, gano'n po kayo kasigurado kung susuportahan kayo? Ay, hindi ako sinusuportahan. What if ganito po gawin natin? What if i-surprise po natin sila? Kung alam mo hindi ka susuportahan, hindi ka papayagan, surprise mo na lang po na meron ka ng income. Marami sa akin mga nag-join, since alam nila hindi papayagan, sikreto sa asawa. Kasi minsan yung asawa, sila pa yung puputol ng dreams, ng pangarap ng misis nila. Ganun lang siya kasimple yung sagot. Clear? Yes. May tanong? Ganun lang. Di ba, bilis? Oh, nasubukan ko na to.
Naggalit na eh. Ay! Subukan nyo na doon, ano sagot nyo? Paano kung sumubok ulit tapos hindi mag-work? Ano sasabihin nyo? Ang buhay, subok-subok na. Ay! Grabe kayo, gusto nyo agad pa-joinin? Tanungin nyo ano yung experience, bakit hindi kumita? Doon nyo makikita ano yung ginawa. Kasi ang ending, wala yan ginawa. Natulog, nag-expect, may mga na-experience na ba kayo? Akala ko magpapadala lang ako tapos kikita na ako. Hoy, mayroong ganyan. May encounter. Sabihin mo agad, magpapadala ka kikita. Hindi po to investment. Hoy, ano nyo na, hindi to investment. Baka sa gustuhan natin magpapayin, ang dami natin pangako. Pangako hindi naman kayang matupad. Parang ganon. Kung nag-try na before, explain nyo, paliwanag nyo, ano yung dahilan ba't di kumita. Tapos dito mo na ipakita gano'ng kaganda si Ascendra. One account policy, pinaka-best nyo po yan, lalo pag may experience. Pinaka pang final na close deal. Meron kang hawak, o ngayon po sumubo ka na, ito po kay Ascendra, one account policy. Malalagyan ka ng malalagyan ng tao. Ngayon po, meron ako hawak dito. Sige po, for the last time, gano'n yung mga ano ko, for the last time po, sisiguraduhin po natin, gawin mo yung part mo, gagawin ko yung part ko, sisiguraduhin natin lahat po ng nawala sa'yo dati, at least may chance kang makabawi. So, kung na-try na before, sabihin mo, ibahin mo po ako ngayon. Kung sila sinaktan ka, ako po. Ano? Pipigayin kita para mag-join ka. Grabe naman yun, no? Gets to? May tanong? Dami ko mga ano dito eh. Ayan, tapos na ako dito. Tapos na po ako. Eto na yung busy. Wala akong time gawin to. Ang pinakasagot nyo lang po dyan. Nung nakaraang taon, busy na po kayo. Nung isang taon, busy na kayo. Last month, busy kayo. Kaya po itong pinakita sa inyo kasi eto na yung solusyon. Kung busy man po kayo, may program kami para sa iyo. At ano yung program? Kasi ma-encounter nyo, chat pa lang ito eh. Ano yung program? Ano yung program na tinuro ko? Ads at GC. Eh kung busy, di mag-ads na lang po tayo. So yung advertisement po, kami na mag-set up para sa'yo. O ngayon po, wala po kayo po problemahin gumawa ng GC. Solution na po ito. Ang ads po, explanation namin dyan, shortcut. Huwag po kayo magbibigay na pag nag-ads, mag-pay in lahat. Ang advertisement example po, shortcut lang po natin yan para magkaroon tayo ng client. Pero, hindi po garantisado na lahat po magjo-join dyan. Kagaya sa mall, hindi po lahat na pumapasok sa mall, bumibili. So, dun pa lang alam niya, na at least, pag nag-advertise, part siya ng operational expense. Kaya dun mo masaswitch na mag-GC kasi walang bayad dun. Kaya kung wala po siyang time gawin to, emphasize mo, kailan ka pa po magkaka-oras? Kung kailan po 50 years old ka na, uugod-ugod ka na, hindi na kaya ng katawan mo. Tapos dun kayo, pang-close din lagi ito. Proven and effective system. Bigyan ko na kayo ng pinaka-last na sinasagot ko sa lahat. Lalo pag OFW partners. Kuha po kayo ng mga cheque ng mga OFWs. Ito yung tip ko na pwede niyo apply ha. Gumagawa na lang po talaga ako ng kwento sa objections nila. Kunwari, may papakita ko cheque OFW. So kung ano yung pinaka-concern nila, dun ko nire-relate. Sample, busy. Ito po, nakita nyo, nag-cheque ng gantong amount. Actually, busy rin po yan kagaya mo. But since nakita yung program, sinubukan, at kailan pa nga naman hindi magiging busy kung hindi na kaya? So ginawa niya po. Ngayon, imagine busy siya kagaya mo, pero nakapag-for good na. May cheque na. Yan ang pinaka-effective po na bridging kapag may kwento. Pag kasi nagbe-bridge po kayo ng resulta at wala pong kwento, what din kwenta yan? Kaya kung magbe-bridge kayo, nandyan na rin naman kayo, ibigay nyo na yung best nyo. Lahat ng objections sa may mga resulta, uy, tip ko to, promise, proven and effective to. Marami yung na-close deal na director and executive. Dahil yung concern nila, nire-relate ko dun sa pinapakita kong resulta ng gusto nilang maging resulta. Okay? Yes! Itanong! Huwag na! Wala na? Wala na?
Sana may natutunan kayo, no? Eh, sige nga, ulitin mo nga lahat ng sinabi ko. Pero yun lang, sana may natutunan kayo. Napakadali lang po ng napakadali lang po ng directing. Promise. 2 direct ko lang po pag naka-executive ka, 6 figures ka na. Ako po isang direct pa lang po ko executive. May nag-upgrade lang po sa akin executive. 6 figures na ako. So ngayon po, Diyos ko, ito lang naman po talaga ginagawa ko. Wala pong sikreto sa pagde-direct promise. Alam niyo lang naman bakit hindi kayo na kumikita. Wala kayo kausap, yun lang. Kaya thank you so much po. Ibabalik ko na po sa ating host of the year.